Magandang umaga po sa inyo lahat, mga kapatid. Kumusta po ang buong isang linggo na buhay natin? Siguro naman ang Diyos ay nananatiling tapat po sa atin. So, sandali muna nating ihinto yung ating serye doon sa Galacia. Natapos na natin yung chapter 1 to 4. So, talakayin muna po natin ngayong umaga ang Pilipos chapter 2, pero ang pagtutunan po natin ng pansin ay ang verse 12 to 16. So, ang layunin po natin dito sa ating pag-aaral, ang kababaang loob ng pamumuhay sa liwanag ng halimbawa ni Kristo. So, yun po yung ating layunin kung bakit ating tatalakayin yan, the humility of living in the light of Christ's example. So alam natin, si Christ po ang dakilang modelo, example. Siya po yung dapat nating tingnan. Ano ba si Christ? Alam natin, Diyos siya, nagpakababa siya, nagkatawang tao sa layuning tayo abutin. Pero siya po ay namuhay na mayroong kababaang loob hanggang sa kamatayan sa krus. So, bago po yon, tayo po ay yumuko at muling manalangin. Muli po aming Ama, Amang Banal, makapangyarihan sa lahat, muli po kaming humihingi sa inyo ng gabay sa amin pong pag-aaral patungkol po sa sinasabi ni Paul sa mga taga-Pilipos. Tulungan niyo po kami na kami po bilang mga mananampalataya, makita po namin kung ano ba ang buhay na dapat na mahayag sa amin bilang kami po ay nabiyayaan mo ng kaligtasan. Ama, pangunahan niyo po kami at hayaan po ninyo ang bawat isa, kayo rin po ang siyang magbigay ng kaunawaan sa kahulugan ng inyong mga salita na aming pag-aaralan ngayong umaga. At hinihiling din po namin sa mga bisita namin, kahit po yung mga palagi ang dumadalo, dalangin po namin na patuloy kayong kumatagpo sa pangangailangan ng bawat isa, higit sa lahat ay yung kaligtasan. Ama, pangunahan niyo po kami at hayaan po ninyo na kayo ang siyang maitaas at kami ay laging magpakababa sa inyong harapan. Purihin po kayo. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. So, ayon po kay Warren Wiersbe, kung kilala niyo yun, kinot ko po ito, doon po sa kanyang Wycliffe Handbook of Preaching and Preachers, page 243. Ito po ay about humility, kababaan, pagpapakumbaba. Si Hudson Taylor po ay nakatakdang magsalita sa isang large Presbyterian Church sa Melbourne, Australia po ito. Ipinakilala ng tagapamagitan ng paglilingkod ang misyonero sa mahusay at maliwanag na mga pananalita. Sinabi niya sa malaking kongregasyon ang lahat ng nagawa ni Hudson Taylor sa China. At pagkatapos ay ipinakita siya bilang kanilang tanyag na panauhin. Tahimik na tumayo si Taylor at pagkatapos ay binuksan ang kanyang mensahe sa pagsasabing, "Mahal kong mga kaibigan, ako ang little servant ng isang tanyag na guro." Mga kapatid, isang masasalamin natin sa buhay ni Hudson Taylor ang humility. Bagamat siya'y tanya, kilala siya, pero binanggit niya, ako ay isang maliit na serban, o sabihin natin isang hamak na serban. So,
Sinabi niya yon sa kanyang pagkatao bilang lingkod lang. So sa buhay natin mga kapatid, dapat ito po ay masalamin sa atin ang kababaang loob. At alam natin sa Biblia, walang sinasabi ang Panginoon, ang nagpapakataas ay kanyang ibabagsak at ang nagpapakababa ay kanyang itataas. Sa binasa ng ating MC, makikita natin, ito po ay hayag sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. So mga kapatids, sa Kabanata 2, dito po sa Pilipos, dito natin makikita nga po ang halimbawa ng humility ni Christ na dapat ating maging modelo sa pamumuhay sa pananampalataya. Gusto ko pong basahin muli yung verse 12 to 16. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi nyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginginig. Verse 13, sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo maging sa pagnanais at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang pabulong-bulong at pagtatalo. Verse 15, upang kayo'y maging walang sala at walang malay, mga anak ng Diyos na walang dungis sa gitna ng saling-lahing liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayo tulad ng mga ilaw sa sanlibutan. 16, na nangahawak sa salita ng buhay upang ipagkapuri ako sa araw ni Kristo, upang may ipagkapuri ako sa araw ni Kristo na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan at nagpagalman ng walang kabuluhan. Ang Diyos po ang magpala sa ating binasa. So, ang pinakabuod po ng konteksto, yung verse 12 to 18, ay nagpapaliwanag po kung paano dapat mamuhay ang mga Kristiyano na handang isalang-alang po. Ano po yung dapat isalang-alang? Ang lahat ng nais ni Kristo para sa kanila at para sa atin din pong mga mananampalataya. Ang utos po na magsagawa ng kaligtasan ay masasabi nating isang direktiba upang hayaan ang bagong kapanganakan kay Kristo o mga, sabihin natin, mga na-born again, mga bagong nilikha ng Diyos kay Kristo Jesus, ay maisalin ang alin po, ang aksyon, pagsasabuhay o mga pagsunod. So mga kapatid, bilang bahagi nito, ang mga mananampalataya ay dapat na maglingkod sa Diyos nang walang pagdaing o pagrereklamo. So alam ni Pablo na ang kanyang paglilingkod sa Diyos ay naging mahirap. Batid natin yan sa mga nagbabasa ng Biblia. Ngunit ito ay isang anyo ng pag-aalay ng kanyang buhay. Batid natin si Pablo, kung nagbabasa nga po tayo ng Biblia, talagang ang kanyang buhay ay binigay na sa Panginoon. Ang lahat ng mga Kristiyano po, mga kapatid, ay inaanyayahan. Tayo pong mga mananampalataya, mga Kristiyano na kinahabagan ng Diyos, ay inaanyayahan sa parehong walang pag-iimbot na paraan, na ibigay din ang ating buhay para maglingkod sa Diyos. Ang talata pong ito ay dumako mula sa pagtutok ni Pablo sa pagpapakumbaba ni Kristo hanggang sa pangailangan ng mga Kristiyano na isabuhay ang kababaang loob sa kanilang pananampalataya. So para makita po ng mundo ang halimbawa ni Kristo na dapat
nating tularan. Gaya nga po ng paggamit, kung English ang ginagamit nyo, salitang therefore, o kaya nga, ito po ay may pagdidiin sa mga naunang talata. Ano po yung mga naunang talata? Verse 5 to 11. So, binanggit din po ni Pablo yung paggamit ng therefore, o kaya nga, ay pagtukoy naman sa kanyang mga mambabasa bilang aking minamahal. Mahal ni Pablo o mga mahal sa buhay. At ito po ay inulit din ni Pablo sa chapter 4 verse 1. Nabanggit doon, kaya nga mga kapatid ko, na aking minamahal, pinananabikan, aking kagalakan at putong, manindigan kayong matatag sa Panginoon, mga minamahal ko. So yun po, kumbaga malalim po yung pagmamahal ni Pablo sa iglesyang ito at bawat iglesia na kanyang sinusulatan. So mga kapatid, sa parehong mga konteksto, ang kanyang focus po ay bigyang diin ang kanyang pagmamahal sa kanyang mambabasa habang binibigyan din diin sa kanila ang mga sumusunod o yung pagpinapakitang halimbawa ni Kristo kung saan yun nga pong pagpapakumbaba. So mga kapatid, kaya ang gusto ko pong pag-usapan nating umaga, hango po sa ating binasa, ang responsibilidad ng mga mananampalataya sa tulong ng Diyos. The believer's responsibility with God's help. Mga kapatid, minsan iniisip natin na kapag ako ay naligtas na, wala na akong gagawin. Mayroon nga pong nagsabi, basta ako ay ligtas. Hindi na kailangan, basta iniligtas na ako ng Diyos. Pero maliwanag po sa pinapakita ni Pablo, mayroon po tayong responsibilidad at hindi natin gagawin yon ng mag-isa. Kasama po ang tulong ng Diyos. Kaya ang mensahe ko po sa umagang ito, ang mga mananampalataya na biniyayaan ng kaligtasan ay mayroong responsibilidad na dapat magsagawa para sa kanilang sariling kaligtasan sa tulong ng Diyos. Ulitin ko po, ang mga mananampalataya na nabiyaya ng kaligtasan ay mayroon pong responsibilidad na dapat magsagawa para sa kanilang sariling kaligtasan sa tulong ng Diyos. So dalawang bagay po ang gusto kong sabihin sa inyo. Una, magsagawa ng ating sariling kaligtasan na ibinigay ng Diyos. So, yung kaligtasan natin ay binigay ng Diyos, pero hindi pwedeng pabayaan ito. Ang sabi ng Hebro, na ganong kadakilang ating kaligtasan, kung ito ay huwag natin talagang pababayaan, kasi dakila yung ating kaligtasan, sapagkat ito po ay kaloob ng Diyos. Kaya magsagawa ng ating sariling kaligtasan na ibinigay ng Diyos. Doon po yan sa verse 12 to 14. Pangalawa po, layunin ng magsagawa o pagsasagawa ng ating sariling kaligtasan. Verse 15 to 16. Purpose of work out our own salvation. So ngayon po mga kapatid, work out our own salvation that given by God. Magsagawa ng ating sariling kaligtasan na ibinigay ng Diyos. Dito pa lang, makikita natin na mayroon talaga tayong responsibilidad. Kaya kung tayo po ay mananampalataya, isagawa po natin yan. Binayayaan na tayo ng kaligtasan eh. Hindi pwedeng sabihin na, hindi, basta ligtas na ako. So, yung salitang work out, o isagawa o magsagawa, verse 12b, kadalasan po ay gamit ng mga nag-gym. Sino mga nag-gym dito? Baka mayroong nag-gym, nagpapalaki ng bodybuilder. So, mga kapatid, yung mapapansin natin dito, therefore, o kaya nga, ito po ay sa liwanag ng katotohanang ibinigay mula po sa mga previous verses. Anong katotohanan ito? Ito yung sinasabi ni Pablo bilang payo, pangaral sa perpektong halimbawa ng Panginoong Hesukristo.
verse 5 to 11. Ito po yung dapat nating tularan, pagpapakumbaba ni Kristo. Sa kaso ng mga taga-Pilipos, makikita natin, sila naman po talaga ay sumusunod. Ang sabi ng verse 12, kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi niyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko. So yun ang unang makikita natin. Yun sa verse 12a, obey. Sa English, past tense na ang ginamit. Sinunod. Ang ibig sabihin ni Pablo, mga kapatid, sinusunod nila ang inihayag na katotohanan ng Diyos. Alam nyo, kapag pinag-usapan natin ang katotohanan ng Diyos, ay gusto kong iugnay po yung bagay na ito, gusto kong hiramin yung 1 Peter chapter 1 verse 22a. Anong sabi po diyan? Ngayon, nilinis na ninyo ang mga kaluluwa sa pamamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan. Yung titingnan natin dito, yung pagsunod sa katotohanan. So, sa konteksto, ang katotohanan tungkol kay Kristo, ano bang mayroon kay Kristo? So, kung obserbahan natin ang tanging paraan upang tayo maging banal at dalisay, ito po mga kapatid ay sa pamamagitan ng pagsunod sa katotohanan ng Diyos na ipinapahayag sa Biblia. Kaya nga po, napakagandang isipin natin, yung workout o magsagawa, ito po ay nagpapakita ng proseso ng pagpapakabanal, sanctification. Ito po ay alam natin, alam po ba ninyo, napakabuti ng Diyos. Alam natin mula pa sa walang hanggan, meron na siyang layunin, purpose. At makikita natin ang layunin yon sa Ephesians chapter 1 verse 4. Hinirang na bago pa itinatagan sa libutan. Ano ang purpose? Ang purpose ay maging banal at walang kapintasan. So ngayon mga kapatid, ito po ay prayer na ng Panginoong Jesucristo sa John 17 verse 17. Ang sabi niya, pabanalin mo sila ng inyong salita sapagkat ang iyong salita ay katotohanan. So ngayon, ang pagsunod ang pinakamahalaga sa katotohanan ng Diyos. Alam natin, ang good example natin ay si Christ. Alam natin si Christ, nung siya ay nandito sa lupa, naging masunurin siya hanggang sa kamatayan sa krus. Binanggit niya ng verse 8, mga kapatid. Makikita natin na nanalangin din siya kung maaari ang saro ng paghihirap ay alisin mo, Ama. Gayunman hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo. So, ang nangyari, sinunod niya hanggang sa kamatayan sa krus. Anong sabi sa verse 8? Sabi sa verse, at palibhasa'y natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Ayun. Ito po yung nangyari, ito po yung substance ng gospel. So mga kapatid, kaya dapat ang mga taga-Pilipos ay patuloy na sumunod. Naroon man si Pablo o wala, ganun din sa atin. Minsan, sana hindi po yun, huy, dumadating si pastor o dumadating si kapatid. Ayos kayo, ayos kayo. Umayos kayo. Pero hindi po ganun eh. Ang totoong Kristiyano, wala mang nakakakita o meron man, o saan ka man naroroon, nasa gitna ka naman ng mga di mananampalataya, bilang biniyaya ng kaligtasan, ipapakita mo na ikaw ay talagang iniligtas ng Diyos. So dito, yung workout, magsagawa, hindi sinasabi ni Pablo gumawa para sa kaligtasan o para maligtas. Dahil ang konteksto, Church ng Pilipos ang sinusulatan ni Pablo. At alam ni Pablo na ang kaligtasan ay hindi matatamo sa pamamagitan ng mabubuting gawa at pagsisikap ng tao. Siya na ang sumulat doon sa
Ephesians chapter 2. Pinapaunawa ni Pablo na dapat gawin ng mga mananampalataya sa kanilang buhay ang kaligtasan na mayroon na sila. So nabanggit natin, kapag tayo iniligtas ng Diyos mula sa habag at biyaya ng Diyos, meaning tayo po ay naabswelto na, napawalang sala na tayo sa galit ng Diyos. Pero hindi po natapos doon. Tayo po ay ilalagay sa proseso ng patuloy na pagpapabanal at kaya gagawin po natin yung ating bahagi. Ang sabi po ni David Guzik, ang ibig sabihin ng panawagan ni Pablo ay tawagin ang mga taga-Pilipos na magsikap sa kanilang buhay Kristiyano. Ito ay hindi upang gawin ang kanilang kaligtasan sa kahulugan ng pagsasakatuparan nito, kundi upang gawin ang kanilang kaligtasan upang makita itong maliwanag sa bawat bahagi ng kanilang buhay, upang buhayin ang kaligtasang ito na malayang ibinigay ng Diyos sa kanila. Lagi nating inuulit, gift ng God yung ating salvation through Jesus Christ. Ang gusto nating idiin, mga kapatid, mayroon po tayong gagawin. Magsasagawa. I-work out natin. So mga kapatid, mamaya para maintindihan natin, ang kaligtasang mayroon tayo, ito po ay ganap na gawa nga ng Diyos sa kanyang pagtubos sa atin, na kasama dito ang partikular na dinidiin, ang pagpapakabanal sa mga mananampalataya. Dahil ang layunin po ng Diyos, dahil siya'y banal, siyempre yung tinawag niya ay dapat maging banal. Sinaid po yan ni Peter, ang tumawag sa inyo ay banal, kaya kayo ay magpakabanal. Saan? Sa paraan ng pamumuhay. So mga kapatid, ito ang pamamanhik ni Pablo na patuloy tayong magsikap, masigasig na magsagawa ng ating kaligtasan bilang proseso ng pagpapabanal sa atin sa pamamagitan ng mga kaparaanan ng kanyang biyaya. So mga kapatid, ang patuloy nating responsibilidad sa ating sariling kaligtasan ay hindi nating gagawin na mag-isa. Ito naman ang blessing. Kasi binanggit ni Pablo, kaya hindi po tayo magtatrabaho ng mag-isa. Bakit po? Pansinin niyo yung verse 13. Unahin natin yung verse 12. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyo akong sinusunod, hindi lamang sa harapan ko, kundi higit ngayon na ako'y hindi ninyo kasama, ay isagawa ninyo ang inyong sariling kaligtasan na may takot at panginig. Bakit po? Sapagkat, take note ha, sapagkat ang Diyos ang gumagawa sa inyo. Believers, ang Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagdanais yung desire natin at sa paggawa para sa kanyang mabuting kalooban. Paggawa para sa kanyang kalooban. Ano ba ang kalooban ng Ama? Patuloy tayong maging banal sa kanyang harapan. Yun naman po ang pinakalayunin eh. Paggawa ng mabuti. So mamaya titingnan natin yan. So, ang Diyos ay gumagawa sa atin. Tama si Pablo, dito rin sa sulat dito. Nung araw, kinakanta namin nito eh. Ayun, yung bang kanta doon sa Filipos 1:6. He who began a good works in you. Diba? Ay sabi doon ni Pablo, confidence-full. Sabi niya, yung sinimula ng Diyos na mabuting gawa, which is salvation, tatapusin niya hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Pero meron tayong part doon. Ay yung pala pastor sasagawa ng Diyos. Sige, hayaan na natin sa Diyos. Huwag naman. Sinasabi ng Biblia, i-work out natin. Isagawa natin. Dahil gumagawa ang Diyos sa mga mananampalataya, hindi natin dapat isipin na wala nga po tayong gagawin, mga kapatid. Sa halip ay dapat tayong gumawa kasama niya sa pagsasabuhay mula sa panloob na espiritual na buhay na ibinigay niya sa atin.
Hindi tayo mga puppet o robot, mga kapatid. Hindi po ganon. Ang Diyos ay aktibo sa atin. Bakit po? Pag binalikan natin si Christ, ano ba ang binigay na pangalan kay Christ? Emmanuel. Ano ang meaning na Emmanuel? God with us. So kasama talaga natin ng Diyos sa Espiritu. Kaya tayo, mag-workout tayo, hindi tayo nag-iisa. Kaagapay natin, katulong natin ng Diyos. Mamaya, bakit nga ba tayo magrereklamo? Inilalagay niya tayo sa direksyong may mabuting kalooban tungo sa isang mabuting layunin. Mamaya, yung second point, meron tayong focus na purpose. Doon sa verse 15 and 16. But dito sa ating dinadrive, mayroong higit na layunin na nais ang Diyos. Ano po yun? Nais ng Diyos na maging higit at higit na katulad tayo ni Kristo. Romans 8:29. Iyon po yung pinakalayon, makatulad natin si Kristo eh. Ang punto, dapat tayong makipagtulungan sa Kanya sa pinakadakilang gawain na ito, mga kapatid. Ang paggawa bilang tulong sa atin ng Diyos ay ang pagbibigay niya ng mga kaparaanan ng biyaya para sa atin. Alam po ba ninyo, mga kapatid, ang daming biyaya, kaparaanan ng biyaya binigay ng Diyos. Tulad ng fellowship. Kaparaanan ng biyaya yan ng Diyos. Pagtitipon sa pananambahan, ito ngayon. Yung ginagawa natin. Means of grace yan ng Diyos. Sama-samang panalangin, prayer meeting. Pagdalo sa mga gawain pang-espiritual, sa pagganap ng banal na hapunan, pagbabasa ng salita ng Diyos. Ito po yung tanong, mga kapatid. Kumusta po? Kumusta ang pagganap natin sa mga kaparaanan ng biyaya sa ating mga nabanggit? Kayo po nakakaalam niyan. Kayo ang nakakabatid sa inyong sarili, pero kung malalim ang iyong pagtingin sa kaligtasan ng Diyos na ibinigay sa iyo, papahalagahan mo ito. Kasi ayon kay Pablo, i-work out natin. Gamitin ang mga kaparaan ng biyaya na ibinigay ng Diyos at kasama natin siyang gagawa. Kasi kasama natin siya. Ayon kay Pablo, isagawa natin ito para sa ating kaligtasan dahil ang layunin nito ay makamukha nga po si Kristo. Di ba tayo ay dapat magpasalamat sa Panginoon, mga kapatid? Biyaya na nga po yung kaligtasan. Tapos, siya po yung nagsusustain. Nagbigay siya na napakaraming paraan ng biyaya. Na minsan, patawarin tayo ng Diyos, ay hindi tayo nagiging tapat dito. At yun ang dapat nating ipag-pray bilang iniligtas ng Diyos, gamitin natin ang kaparaan ng biyayang ito para mas lalo tayong mamold, maging maayos sa harapan ng Diyos, makamukha ni Kristo sa paraan ng ating pamumuhay sa kabanalan. Ito ang pagtulong ng Diyos sa atin. Siya ang nagbigay ng mga siya ang nagbibigay ng pagnanasa sa nagawin natin ang ating responsibilidad. Mayroon talaga tayong tungkulin. Pero may binanggit po doon sa verse 12c, yung huling bahagi, gawing may takot at panginginig. Ano ba itong panginginig? Yung bang tipong ganito? Dapat tayong mamuhay ng may takot na mabigong gawin ang ating sariling kaligtasan o yung pagsasagawa natin. Ginagawa natin ang ating kaligtasan na may takot at panginginig, ngunit hindi ito kailangang magkaroon ng takot na tayo po ay mapunta sa impyerno o kapahamakan. Ang layunin ng Diyos, protektahan tayo at ayusin tayo sa harapan ng Diyos dahil hindi pa nga tayo ganap,
Kaya nagbigay siya ng maraming kaparaanan ng biyaya na dapat nating gawin ito may takot at panginginig. Ang ibig sabihin po, sa halip ito ay ang matuwid at punong-puno ng paggalang sa Diyos na dapat taglayin ng bawat mananampalataya. Imagine po, lahat ay binigay na ng Diyos. Kumbaga parang hindi po tayo dapat na nakangangalang. Na sinubo na nga sa atin ng Diyos, ngumuya ka naman. Isagawa mo. Sa isang banda, sa ating pagsasagawa nito, sa ating pagsisikap, pagsasagawa para sa ating kaligtasan, dapat itong gawin. Sa paanong paraan? Dapat itong gawin. Sa paanong paraan? Do without complaining. Gumawa ng walang pagrereklamo. Verse 14. Anong sabi sa verse 14? Gawin ninyo ang lahat ng mga bagay na walang pabulong-bulong at pagtatalo. Pastor, pagod na ako eh. Hirap na ako eh. Kaya tinatamad na akong umatin eh. Minsan kasi ang haba pang magturo ni pastor. Pero hindi po eh. Diyos po nagbigay ng mga graces na yon. Pero dapat gampanan natin na walang reklamo. Sa panahon natin, napakahirap. Ang haba ng traffic, tama po. Kahapon, papunta kami ng prayer meeting ni Kuya Tony. Talagang lusot-lusot kami kung saan kami dumadaan para makaabot lang. Grabe po ang traffic. Pero, iwasan ang pagreklamo. May mga commentator po na nagtatalo dito na ito po ba ay may pagtukoy sa verse 1 to 4, particular yung verse 3 and 4 ng chapter 2. Alam niyo mga kapatid, pwede po nating isipin na ito nga. Bakit po? Dahil sa mga kaparaanan ng biyaya ay pwedeng matukso ang iba sa pagsasagawa nito na maaaring magyabang o magkumpara na hindi nagagawa ng iba o maaaring isipin na ako ang mas magaling sa pagganap nito at pwedeng gumawa nito na hindi iniisip ang kapakanan ng iba. Mga kapatid, pwedeng mangyari po yan. Kaya nga, dinadrive po natin sa ating layunin, magkaroon ng humility. Bakit po? Baka tayo ay magkaroon na ng pagtingin sa ibang, sa tamad naman ni brother. Alam namang may gawain ngayon. Hindi dumalo. Tumo ako, lagi akong tapat. Lagi akong nasa simbahan. Lagi akong dumadalo ng pagtitipon. Lagi ako nagpipray. Aba, ay teka muna, pumapasok na yata sa iyo yung sarili mo, ang tinitingnan mo, hindi yung kapakanan ng iba. Pansinin niyo yung verse 3. Pero ang context, kung mapansin ninyo, ay nakaugnay po sa 1 to 4. Doon sa verse, siguro, basahin natin mabilis. Kaya nga, kung mayroong anumang kasiglahan kay Kristo, kung mayroong anumang kaaliwan sa pag-ibig, kung mayroong anumang pakikisama ng Espiritu, kung anumang mayroon na anumang pagkagiliw at habag, ay lubusin ninyo ang aking tuwa sa pagkakaroon din ng gayong pag-iisip, magtaglay ng gayong pag-ibig na magkaisa ng diwa at may isa lamang pag-iisip. Verse 3, huwag ninyong gawin ang anuman sa pagpapaliksahan o pagmamataas, kundi sa kababaan, ituring na ang iba ay higit na mabuti kaysa inyong sarili. Huwag tingnan ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng iba. Ayun na po, pasok na po yan. Pwede pong mangyari yung pagrereklamo. Pwede pong mangyari yan. Pero bantayan po natin ang ating sarili. Kaya nga, minumunghay ni Pablo, tumulad tayo sa kababaang loob ni Kristo. Kaya mapapansin din natin dito sa aklat ng Pilipos, doon po sa chapter 1 verse 27, maliwanag po na may punto si Pablo na maaaring sinabi niya itong bagay na ito kasi dinadrive, magkaroon talaga ng unity
Sa church. Pero paano gagawin yon? Aside na, wino-workout natin ang ating kaligtasan, sariling kaligtasan, ay dapat makita rin sa atin para maiwasan yung mga pagrereklamo o kapaguran o anumang bagay. Ang sabi niya sa 127, sabi niya, ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo ni Kristo, na kahit ako'y dumating at kayo ay makita o wala man sa harapan ninyo at mabalitaan ko ang mga bagay patungkol sa inyo, na kayo'y naninindigan sa isang espiritu na may isang isipan, na magkakasamang nagsisikap para sa pananampalataya ng Ebanghelyo. Iyon po, mga kapatid, maliwanag po yan. Kaya nga, hindi dapat magkaroon talaga ng mga pagrereklamo, lalo sa pagganap ng mga kaparaanan ng biyaya. At tingnan din natin ang kapakanan ng iba. Ang point natin, ang pagsasagawa ng ating sariling kaligtasan ay gawin lamang na walang pagreklamo, kundi manatili sa ating puso ang unity, pagkakaisa at kapayapaan, na mayroong isang isipan at kababaang loob. Kaya sabi ni Pablo, ang inyo lamang pamumuhay ay karapat-dapat sa Ebanghelyo. Tandaan natin, ulitin ko po. Dahil po sa Ebanghelyo, dahil kay Kristo na namatay sa krus at muling nabuhay, magkakaiba po ang ating kalagayan. Yes, isa ang kalagayan natin sa pagiging makasalanan, pero yung upbringing natin, habang tayo lumalaki, magkakaiba po. Ako po, Batanggenyo. Kayo, mga taga-saan kayo? Pero magugulat kayo, dahil kay Kristo, dahil sa Ebanghelyo, nagkakaisa po ang mga mananampalataya. Yun po ang bisa. Kaya sabi po ni Albert Burns, gawin ang lahat ng bagay na walang pagrereklamo at pagtatalo. Sa isang tahimik, mapayapa, hindi nakakasakit na paraan, huwag magkaroon ng awayan, alitan o pagtatalo. Ang layunin ng apostol dito ay marahil upang ilarawan ang damdamin na ipinapahayag niya sa verse 3 and 5, hanggang 5 yon, kung saan ikinintal niya ang pangkalahatang mga tungkulin ng pagpapakumbaba ng pag-iisip at pagpapahalaga sa iba na mas mahusay kaysa kanilang sarili, upang ang espiritong iyon maaring ganap na maipakita. Ngayon ay pinag-uutos niya ang tungkuling gawin ng lahat sa isang tahimik at banayad na paraan at ng pag-iwas sa anumang uri ng alitan. So yun po, kinote pa niya yung Ephesians chapter 4 verse 31 to 32. Kaya sa unang challenge ko po, mga kapatid, ang ating kaligtasan, uulitin ko, biyaya lamang ng Diyos. Ngayon, mga kapatid, pahalagahan po natin ito sa paraan ng pagsikapang gawin sa ikasusulong ng ating buhay sa kabanalan, sa layuning makatulad si Kristo. Gawin natin ito sa pagganap ng mga kaparanan ng biyaya sa tulong ng Diyos, mga kapatid. Yung mga nabanggit kanina, ipanalangin natin na makadalo tayo sa mga ganong, o gawin natin tulad ng pagbabasa ng Biblia, personal prayer, corporate prayer, fellowship. Paraan po yan ng Diyos. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Kaya tama si Pablo, yung inumpisa ng Diyos, tatapusin niya yon. Sa paanong paraan? Nagbigay na nga po siya ng kaparaanan ng biyaya. Gawin ang mga bagay na ito, aside na ikaw ay nakikinabang, ngunit gawin ito sa kapakinabangan ng bawat isa. Ng iba po, mga kapatid. Kaya nga, kailangan natin ang kababaang loob tulad ni Kristo bilang great and good example. Si Christ po yun. So, pangalawa po, yung verse 15, layunin na isagawa ang inyong sariling kaligtasan. Sabi po ng verse 15, upang kayo'y maging walang sala
at walang malay, mga anak ng Diyos, na walang dungis sa gitna ng isang saling lahing liko, sa gitna ng isang saling liko at masama, na sa gitna nila'y lumiliwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanlibutan, na nangahawak sa salita ng buhay upang may ipagkapuri ako sa araw ni Kristo, na hindi ako tumakbo ng walang kabuluhan, na nagpagal ng walang kabuluhan. So napakaganda po mga kapatid. Ito po yung purpose sa teksto natin. Bakit kailangang isagawa natin ang sarili nating kaligtasan? Isagawa na may takot at panginginig. Walang pagrireklamo. Gawin na kasama ang Diyos. Dahil mayroon pong layunin si Pablo na binabanggit niya. Ang layunin ni Pablo, gaya na ating binasa, kung bakit dapat patuloy na magsagawa ng ating sariling kaligtasan para tayo hindi maakusahan ni numan. Dahil saan ba tayo? Tayo po mga kapatid ay nandito pa sa mundong ginagalawan. Iba-iba po yung nating nakakasalamuha sa trabaho, iba-iba yung karakter natin nakakasalamuha, yung ating mga amo o may boss man tayo, sa eskwelahan, sa mga nag-aaral, iba-iba yung kanilang mga klase. Meaning, tayo po ay nasa mundong ginagalawan na mundong makasalanan. So, yun po. So, ngayon, we are in a world perverse sinners. Tayo ay nasa mundong makasalanan. Bawat henerasyon po ay baluktot. Masasamang henerasyon, ngunit ang ilan ay higit pa kaysa iba. Bakit po? Mas malala pa ang iba. Ay binanggit na yan ni Paul sa kanyang sulat kay Timothy. In the last days, tayo nasa huling panahon, magiging worse, magpapakasama ang mga tao. Di ba nyo napapansin sa pagtakbo ng panahon, pabulusok na ang mundo eh. Pero hindi natin matatanggihan, nandito tayo. So, isang baluktot at napakasama, marahil po ay tumutukoy sa mga Hudyo na siyang mga pangunahing kalaban at mga pinakamalupit na mga kaaway na mayroon ang Iglesyang Kristiyano o ilang mga Hudyo sa Pilipos ng panahong yon. Mga kapatid, tayo nga po ay nasa mundong ating ginagalawan. Tayo po ay nakikibaka dito. Yan po ang totoo eh. Kasi tandaan natin, kasama natin si Kristo sa Espiritu, nananang Espiritu sa atin, pero pag tayo nakisalamuho dyan, kaya nga maging buhay na patutuo tayo. Dito tayo ay may laban, may struggle tayo sa ating pakikisalamuha sa mga taong walang pagkakilala sa Diyos. Malaki ang pagkakaiba ng hindi mananampalataya sa mananampalataya. Hindi talaga magkasundo, lalo na sa paniniwala. Di ba? Minsan nagtatalo pa nga eh. Kung naalala nyo ating tinalakay noong nakaraan, hindi talaga magkasundo. Yung anak ni Hagar at saka anak ng pangako. Ang mga ito po mga kapatid, ang mga taong yan ay nagmamatyag, tumitingin sa atin sa bawat pagkakamali. Aakusahan tayo, hahanapan tayo ng butas upang tayo ay siraan. Oh, kala ko ba mananampalataya? Kala ko ba buong naging ka? Ang alam ko, umatin ka sa Christ Redeemed Church eh. Kaya nga, tama si Pablo sa mga taga-Roma. Romans 12:2, huwag tayong makipamatok sa takbo ng mundong ito. Mag-iba na tayo ng pag-iisip. Alam nyo, kung nag-forward po ako ng devotion sa GC natin, kung ano ang mayroon sa sanlibutan, 12 evidence, pinapakita po doon kung nabasa ninyo. Ang point natin, tayo ay nabubuhay dito sa mundo na kasama ang mga di mananampalataya na hindi tayo dapat magtaka. Magkaiba po mga kapatid, magkaiba po ang tinatahak na buhay. Magkaiba ang pamantayan ng mga taga-sanlibutan kumpara sa mga iniligtas ng Diyos.
Pag-isipan po natin yan. Pero wag naman natin silang ikondena pag mali ang kanilang ginagawa. Dapat maging malawak ang ating pangunawa. Kaya nga dapat tayo magliwanag eh. Mamaya, papakita natin. So, paglilinaw po, ito ang layunin na isagawa ang ating sariling kaligtasan upang makita nila ang bunga sa ating buhay bilang iniligtas ng Diyos, maging buhay na patutuo tayo sa kanila. Gusto kong hiramin yung sinabi sa Proverbs 11:3. Ang katapatan ng matuwid ay gagabay sa kanila. Ngunit ang kalikuan ng mga taksil sisira sa kanila. Totoo po yun. Kung bakit dapat tayong manatili sa katuwiran ng pamumuhay kung saan ito po ay pamumuhay sa kabanalan. Alam nyo, pag pinag-usapan po sa Jewish tradition, kadalasan po, kino-compare po yung righteous sa light in the world, sa mundong kadiliman. So, dito po, pinakita, lumiwanag tayo bilang liwanag sa mundo. Ang sabi ng verse 15, yung huling bahagi, sabi niya, at nasa gitna nila ay lumiwanag kayong tulad ng mga ilaw sa sanlibutan. Yung binasa po kanina ng ating presider, yung Matthew chapter 5, maganda, angkop na angkop po ito. Ang sabi doon, kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang lungsod na nakalagay sa isang burol ay hindi maitatago, ni ang mga tao ay hindi nagsisindi ng ilawan at ilalagay sa ilalim ng takalan, kundi sa isang kandilero. At nagbibigay ng liwanag sa lahat ng nasa bahay. Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang inyong amang nasa langit. So mga kapatid, wala pong ibang liwanag na dinescribe ni John. Si Kristo ang liwanag noong siya ay nandito sa mundo, sa lupa. Ngayon, ang kanyang mga tagasunod, alam natin, binanggit din ng Biblia, mga anak ng liwanag. At kailangang magliwanag kasama ng kanyang liwanag na nasa kanila. Sino ba nasa atin? Si Christ. Yun po eh. Kung nasa iyo si Christ, dapat magliwanag tayo. Si Kristo. Kung nagliwanag siya sa buhay natin, magliliwanag tayo sa mundo. So ang point natin, ito ang pinakamahusay na paraan upang tayo maging mabungang patutuo sa mundo sa paraang paliwanagin natin ang ating mga ilaw. Ito po ay pamumuhay sa kabanalan. Ang kabanalan po ay hindi po ibig sabihin, lagi kang nag-pray. Kailangan po yon. Ang kabanalan po ay hindi yung lagi kang nasa church. Pero maganda po yon. Tama po yon. Ang kabanalan po ay yung lagi kang nagbabasa ng Biblia. Halos babasa mo ng buo. Kailangan po yon. Kasi kaparaanan ng biyaya yun eh. Pero ang kabanalan po, nakikita yung bunga ng banal na Espiritu. Love, kabaitan, pagbibigil sa sarili. Kasi minsan ang connotation natin, paggawa ng mabuti, ay yung tumulong ka lang. Kindness yun. Kabaitan mo yun. Kabanalan yun. Yun po. Di ba nabanggit ko sa inyo, ang kabanalan hindi yung something na nakabelo tapos lalakad ng mabagal papunta sa bahan. Hindi po yun. Ang kabanalan, patuloy na binabago ang ating pagkatao. Bakit po? Yung binanggit ko kanina, na layunin ng Diyos ay maging banal tayo at walang kapintasan. Pero dahil tayo po ay hindi pa perpekto, kaya kailangan nating i-work out. Magpatuloy tayo. Gamitin natin ang mga kaparaanan ng biyaya. Sabi po ni Henry Alford, 18th century po ito, kinote ko po, 1810 to 1871,
Siya po ay isang distinguished English clergyman, theologian, and scholar. Sabi niya, dapat nating tuparin ang ating lugar bilang mga ilaw sa mundo. Ito po yung binabanggit niya. Ginagamit ang mga ilaw upang gawing maliwanag ang mga bagay. Ginagamit ang mga ilaw upang gabayan. Ginagamit ang mga ilaw bilang babala. Ginagamit ang mga ilaw upang magdala ng saya. Ginagamit ang mga ilaw para gawing ligtas ang mga bagay. Napakaganda po. Napakahirap kasi pag madilim ang buhay natin. Sa kabuuan ng sinabi niya, ang ilaw ay nagsisilbing o nagsisimbulong kaliwanagan sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya tayong mga mananampalataya ay dapat magliwanag sa mga taong wala pa sa Panginoon. At para mapanatili ang liwanag na ito at yung patuloy na pagbabago sa ating buhay, ano ang kailangan? Kaparaanan pa rin ang biyaya. Binanggit sa verse 16, holding on the word of life. Humahawak sa salita ng buhay. Verse 16, tayo'y mga anak ng Diyos at kung maunawa natin ang lahat ng mga source na kailangan natin upang makapamuhay tayo ng maayos, mabuti na may pagkakaisa kay Kristo sa pamagitan ng banal na Espiritu at ayon sa kalooban ng Ama, ibinigay ito ng Diyos. Revealed na po yung word. Salita ng buhay. Sino ba ang salita ng buhay? Si Christ po. Pinatutuhanan ni John yan. Yung aming nakita at aming nadinig at aming nahipo at aming nakasama, ipinapahayag sa inyo para kayo'y magkaroon ng pakikiisa sa amin at pakikisama sa Diyos Ama at kay Kristo, which is siya yung salita ng buhay. Si Christ po yun. At dito, binibigyan natin ng pansin, siya nga po yung good example sa pagiging mababa. Ang buhay na salitang ito ay walang iba, kundi nga po ang Ebanghelyo mismo, na sa kapangyarihan ng Espiritu, tayong mga patay sa espiritual na kalagayan ay mga nabuhay, sumampalataya at nagsisi sa kasalanan, naging mga anak ng Diyos. Salita ng buhay, si Christ. Siya ang Diyos na nagpunta dito sa lupa. Ang sabi ng John chapter 1 verse 1, sa pasimula naroon ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Then verse 14, nagkatawang tao. Dito na niya pinakita yung pagpapakababa hanggang sa kamatayan sa krus. At sa kanyang kamatayan sa krus, ang kapangyarihan nito, ito yung bumago sa ating buhay. Binago yung ating panloob na pagkatao. Tayo'y na-born again. Tayo ay binago ng Diyos. Kaya nagkaroon tayo ng kamalayan sa pagsisisi at pananampalataya. So mga kapatid, kung mayroon akong kinakausap dito na ngayon lamang nadidinig ang tungkol kay Kristo na siyang salita ng buhay, paniwalaan mo siya, sampalatayanan mo siya. Siya ang nabayubay sa krus. Siya ang naparusahan. Tinanggap niya ang puot ng Diyos na inilagay sa atin na itinuring sa Kanya bilang kahatulan na hinihingi ng batas. Kaya hinihimok, sinasabi ng salita ng Diyos, sampalatayanan si Kristo. Ang mahalaga po, magkaroon tayo ng tunay na buhay sa salita ng buhay na si Kristo. Maligtas yung ating kaluluwa. At mabubornaging ka lang, sabi ni James 1:18, 1 Peter chapter 1, 22 to 25, yan ang binhi na hindi nasisira. Hindi tayo pinanganak ng binhi na nasisira, kundi walang kamatayang salita ng Diyos. Gospel po yun. Kaya dinidiin ni Pablo, dito ang inyo lamang pamumuhay ay maging karapat-dapat sa Ebanghelyo. Para na sa mga mananampalataya at sa mga di mananampalataya, kailangan mo ang Ebanghelyo, sampalatayanan yon. Ginawa ni Kristo. Pero sa ating mananampalataya, gospel pa rin ang kailangan natin na dapat tayo mamuhay
batay sa hinihingi ng Ebanghelyo. Magkaroon tayo, manindigan tayo dito na nakakaisa sa Espiritu na nangahawak sa isang pananampalataya kay Kristo. Ang point natin, ang layunin ng ating pangahawak sa salita ng buhay sa Ebanghelyo ay maging kapurihan tayo sa araw ng Panginoong Hesus. Ito po yung ending Tayo po ay manlalakbay dito sa mundong ating ginagalawan, pero may laban tayo. Pero nagbigay na nga po ang Diyos ng mga kaparaanan ng biyaya na dapat nating isagawa dahil ang layunin ay makarating tayo sa kaluwalhatian. At ito yung sinasabi ni Pablo na kayo'y magliwanag, manghawak sa salita ng buhay para, anong sabi niya? Ipagkapuri ako sa Panginoon sa araw ng Panginoong Jesucristo. Kaya sa ating pagtatapos, mga kapatid, uulitin ko, hindi natin dapat ihiwalay. Kinahabagan lamang tayo ng Diyos. Imagine, libu-libong tao dito sa mundo, sa iba't ibang lugar, ikaw ay kinatagpo ng Diyos. Nabiyayaan ka ng kaligtasan, pero patawarin tayo ng Diyos, minsan hindi tayo nagiging tapat. Tama, kahinaan natin yun, pero huwag tayong manatili sa kahinaang yun. Ang Diyos ay laging nagbibigay ng desire, maging sensitibo lang tayo, kasama natin siyang gumagawa para sa ating sariling kaligtasan na biyaya ng Diyos. Ito ay patuloy na pagproseso ng ating pagpapakabanal. Layuning magliwanag tayo sa makasalanang mundong ito. Makita ang tunay na pagbabago sa ating buhay na dating nasa kadiliman. Ang sabi po ng isang di kilalang source about light, liwanag, ilaw. Some people change their ways when they see the light. Others only when they feel the heat. Alam nyo mga kapatid, di ko naman inaano, pero gusto kong sabihin ito, ang tatay ko po ay naging mananampalataya. Siya po ay kilalang, sabi ng mga taga ron sa amin, pilosopo. Pero kung pagpapakinggan ninyo, kung nakausap niyo ang tatay, hindi naman talaga pilosopo siya. Tama naman lahat ng kanyang sinasabi. Ito po, ang sabi niya, kasi may nagko-question sa kanya, bakit nag-iba ka ng paniniwala? Ang sabi ng tatay ko, nangyari ito na, ang sabi niya, bakit hindi ako sasama sa tinatahak ng buhay ng anak ko? Nakita po niya yung pagbabago at kilala niya ako. Ano yung aking ginagawa nung araw? Nakita niya yung pagbabago sa buhay ko. At ang sabi niya, bakit hindi ako sasama sa anak ko, sa kanyang paniniwala? Tinutulungan niya ang mga tao na lumapit sa Diyos. Masama ba yun? Yun ang sabi niya. Salamat sa Panginoon. Nasa piling na siya ng Diyos. Ang sabi ni R.C. Sproul, no shortcut to growth. Ang sabi niya, ang pagpapakabanal ay nangangailangan ng masipag o masigasig na pag-aalaga o paghahasikaso sa mga paraan na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang paglago ay maaaring mabagal, halos hindi mahalata kung minsan, ngunit ito ay sigurado. At least, mabagal man, naghahasikaso, nagsasagawa, pinapahalagahan. Ulitin ko, hindi sapat na sabihin na tayo ay ligtas na. Mayroon po tayong responsibilidad na gagawin sa sarili nating kaligtasan. Sa gabay, patnubay at tulong ng Diyos. Si Peter po ang nagsabi sa 2 Peter chapter 1 verse 10 to 11, therefore, brothers, be all the more diligent to confirm your calling in election. For if you
practice these qualities, you will never fall. For in this for this way there will be richly provided for you an entrance into the eternal kingdom of our Lord and Savior Jesus Christ. Mahalaga po ito. Sinabi po yun. Tiyakin natin tayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Sa paanong paraan? Maging diligent tayo. Maging masipag tayo, mga kapatid. Marami pong salamat. Sa Diyos po ang papuri at karangalan. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa oras na ito na ibinigay niyo sa amin. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa umagang ito. Isa po sa nakita namin na bagamat ikaw ang gumawa ng aming kaligtasan, pero hindi nangangahulugan na ibinigay lang po ninyo sa amin bilang kaloob at biyaya para sa amin, ay wala na kaming gagawin sapagkat kami po ay naandito sa mundong aming ginagalawan at hindi pa po kami ganap. Mayroon pong nananahang kasalanan sa aming pagkatao na kailangang ito ay patuloy na isang tipay ng inyong salita, salita ng buhay. Ang iyong salita ay katotohanan. Nawa po, tulungan niyo po kami at ayon po sa sinabi ni Paul, kayo ang naglalagay ng desire upang magawa po namin ang inyong kalooban. Ama, salamat po sa umagang ito. At patuloy po kayong kumilos sa mga bisita namin o maaring wala pa sa Panginoon o sa inyo, Panginoon, wala pa sa inyo. Tatagpuin niyo po sila, kahabagan niyo po sila, at magkaroon po sila ng patuloy na realization bilang sinner at sumampalataya sa inyo, aming Panginoon, aming tagapagligtas. Ama, patuloy niyo kaming samahan sa aming lakbayin sa mundong makasalanan, na kami ay maging liwanag para sa mga taong wala pa sa inyo. Tulungan niyo po kami. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.